Buenos dias, Zamboanga. Welcome sa PIA Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Mindanao Communicators Network, SM City Minpro, MCTV at eMedia. We are live at PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies' Facebook pages, One TV Philippines, ISA TV Channel 17, PCH Cable TV, and via cable televisions in Zamboanga City at MCTV and eMedia. Happy Kapihan po sa lahat ng ating manonood. Ang Kapihan na Zamboanga will discuss important topics that will help you make more informed decisions wherever you are. Pag-uusapan po natin ngayon sa ating episode ang patungkol naman sa security or peace and order situation po ng buong Zamboanga Peninsula. And we are happy to welcome our guests for today's episode. We have Police Lieutenant Colonel Ms. Helen Galvez, the Chief of the Public Information Office ng PRO9. Welcome po sa ating program. Thank you, Ma'am Myra. Thank you for inviting me in. And on behalf of my Regional Director, Police Brigadier General Bowen Joey Masauding, who is a very important travel today, we would like to greet Zamboanga Peninsula. Buenos dias, maayong buntag, good morning, and of course, congratulations, Miss Myra, for the Kapihan sa Zamboanga. It's been a long time to see you again. So we would like, of course, we are very happy na you are back here in Region 9. We are very happy na kayo po yung aming panauhin ngayong araw. At gaya nga po ng nasabi ko, we are going to talk about the security, about the peace and order situation, yung mga nagawa po ng PRO9 patungkol sa ating security dito sa Zamboanga Peninsula. So first of all po, pwede po ba ninyong ibahagi sa amin yung current peace and order situation ng buong Region 9? Yes, Ma'am Myra, it's really good news that the current situation, peace and order situation in the entire Zamboanga Peninsula as far as peace and security is concerned is generally peaceful, manageable, and it's really under our control. And shall we say that there are some unavoidable occurrence of crimes, but it does not affect actually the general situation of the peace and order. So we are good. We're really good. Actually, yun po talaga yung gustong marinig ng ating mga residente ng buong Zamboanga Peninsula, which is for them to be confident na safety yung kanilang family, safe yung kanilang communities dito sa Zampen, na in terms of crimes, in terms of terrorist activities. So, yun lang po din yung gusto nating malaman kung kumusta nga yung ating peace and order situation. What are the key challenges naman po? Yung mga challenges na na-experience natin, yung mga concerns na kinakaharap po ng Police Regional Office po. Okay. For now kasi nakikita natin very obvious po yung ating mga accomplishments when it comes to illegal drugs, and then we also have big accomplishments on wanted persons like that. But the challenges that we are facing this time, although masasabi natin matagal na po challenges, is to yung mga porous na coastline natin na we're in, yun yung napakadaming ports natin, napakadaming wharves, and then ito yung ginagamit avenue ng ating mga lawless elements to transport illegal drugs, kaya napapansin natin na nakakapasok sa atin. And then another challenge there is yung pagpasok sa atin ng mga legal mga contrabands natin. Yun din yung nakikita natin. And smuggling, firearms also na monitor natin. Yun yung mga challenges na hindi natin kahit gawin natin ang lahat, like tapping our force multipliers, talking to our barangays and all, napakalaki yung coastline natin. Mm-hmm. Actually, challenge nga po talaga yan, ma'am, na sobrang lawak because Zamboanga Peninsula ay napapalibutan talaga ng body of water. So, marami tayong mga isla, marami talagang entry point. Yes. Yung ating entry points yung pinaka nakikita natin. Mm-hmm. So, paano po natin na-address yung mga challenge na ito? You mentioned na, syempre nagtutulungan na po yan, no? Hindi lang po yung PNP, but of course, we have other forces po or security forces po na nagtutulungan for that. So, paano natin ina-address? Yun po. Yes, Ma'am Myra. Unang-una, nakikita nga natin yung challenges kasi nga yung pinaka-problema ngayon, nakikita natin na medyo may
proliferations po ng ating illegal drugs, evidence po doon sa mga nahuli natin, di ba? Na napakalaki yung mga huli natin. So, what we are doing, since na-identify natin itong challenges natin, we are coordinating with the Department of Agrarian Reform. We are coordinating with the Department of Agriculture when it comes ito sa paggamit ng ating mga bangka. Opo, tinitingnan natin yan. And then, we're also coordinating, number one yung ating partners from the AFP, ang Navy natin, ang Coast Guard natin. Napaka-importante na kasama sila dito sa intelligence fusion na ginagawa natin para ma-identify natin yung route ng ating mga contrabands, especially drugs and firearms. Back in 2023 po, ano po yung mga notable achievements, paano po natin nasabi na effective po yung ating mga peace and order initiatives po na nagawa natin in the previous year? Yes, Ma'am Myra. Napaka-proud po ang Pro9 para sabihin po sa lahat that with the help of our community, our stakeholders, other agencies, mga government agencies natin, and other law enforcement agencies, napakaganda ng naging accomplishments natin for 2023. Una-una dito is yung initiative natin in line with the Chief PNP Trust. Number one is the aggressive law enforcement. When we say aggressive, hindi lang siya basta aggressive, it should targeted siya, intelligence-driven operation siya, hindi yung pachamba-chamba lang. That's why nakakakuha tayo ng mga napakalaking accomplishments lang. Ano lang po, para sa ating publiko, para sa ating mga tagapanood, napakasaya po ng na imagine natin pag hindi natin nahuli yung more than 100 millions worth of shabu noong 2023, ano na lang po ang mangyayaring epekto yon sa ating community. Marami na sigurong masisiraan ng bait. So, that's more than 100 millions worth of shabu na nakuha natin last year. And then, pag-open lang po ng 2024, nakakuha na po tayo ulit ng more than 38 million worth of shabu nakuha natin. So, isa lang po yan sa ating law enforcement, aggressive law enforcement operation. Very notable din na accomplishments yung ating Abu Sayyaf group. Opo, gusto natin sabihin sa ating sa public, sa ating mga mamamayan na pagtulungan po natin na paiktingin na hindi na po natin mamomonitor yung kanilang mga activities, ang ASG. That as of today, wala po tayong namomonitor na any activities from that Abu Sayyaf group. Yun po. And then, isa po sa mga notable accomplishments natin is yung implementation ng ating security during the BSKE. Opo, sabi nga natin, ito do yung pinaka-peaceful election. Although there were minor mga incidents, pero hindi siya nag-affect sa general implementation ng BSKE natin. And then this one is very important also to note na yung Zamboanga Peninsula po, it has been declared as state of stable internal security, peace and security ng ating RTF LCAC. Opo, so yun ang pinakamasaya. Meron po tayong resolutions dyan na ginawa po ng ating RPOC, Regional Peace and Order Council 9, and the RDC, Regional Development Council, at sinabi na talagang we're free, especially dito sa grupo ng communist, di ba? Yung local communist terrorist group natin. Yun yung pinaka-wins natin for 2023. Ma'am Myra, paano natin masasabi yan? Ano siya? Number one is, naka-aresto po tayo ng mga local communist terrorist group. Like 24 of them na-aresto natin. And then, meron din tayo on record na nakahuli po tayo ng 35 of their firearms that make them weak, that make them insignificant this time. Kaya hindi na natin nararamdaman yung presence ng CTGs natin because of that, na-dismantle natin. Okay, so continue po, to continue na yung mga achievements na nagawa po ni PRO9 for the
last year of 2023. I think we have more to share pa po, Ma'am Helen. So, yes, Ma'am Myra. Yun na nga sinasabi po natin because we dismantled this communist terrorist group in the entire Zamboanga Peninsula. Ang nangyayari ho sa ngayon, continuous po yung ating effort na on a daily basis, Ma'am Myra, ang dami pong nag-withdraw ng support from CTG at marami pong nagsasurrender sa atin and then kasama na po natin ngayon. Like, in record po, meron po tayong 456 supporters of the local communist terrorist group na nag-surrender na sa atin. So, for now, mini-maintain po natin yung sinasabi natin state of stable internal peace and security. Sana po ma-maintain natin tuloy-tuloy ito hanggat kailan para po ma-support po natin yung programa natin doon sa ending local communist armed conflict, especially in Zamboanga Peninsula. Actually, we are happy to note po talaga na yung buong Zamboanga Peninsula is CTG free po, no? Yes, that's a very good news po nung nalaman natin yan nung way back 2022 pa po na ano na siya, na patupad na-announce natin that we are CTG free. And syempre, yung ating lahat po ng accomplishments po na na-mention nyo, that only shows that our security forces is really doing their best po, doing everything para po ma-ensure yung security and yung safety ng ating mga residents in Zampen. Yes, Ma'am Myra, tama ho kayo. It's a security forces, not just PNP. We have with us the AFP, other law enforcement agencies, and of course, the important role of our local government unit as well as our community stakeholders. Siyempre po, hindi talaga natin may iwasan po, no, yung mga crimes na nangyayari kasi hindi talaga naman totoo namang hindi natin yun may iwasan. Meron talaga yan sa bawat rehiyon, sa bawat syudad, meron nangyayari. But of course, we would like to know, ano po ba yung mga prevalent crimes or crime trends na na-record natin dito po sa PRO9, dito po sa Zamboanga Peninsula? Okay, siguro pag sabihin natin prevalent, yun yung nag-a-affect na masyadong mataas sa ating crime statistics. And siguro, maliit na bagay kung titingnan natin, pero ito yung nag-a-affect sa ating crime statistics, yung theft, yung pagnanakaw po. So, as of today, based on our record, yung theft po kasi natin, yun ang pinaka-highest increase po for this year. And then siguro nakikita natin, based on our assessment, this was attributed siguro sa poverty, sa paghihirap. But marami po sa record po natin is shoplifting. That's why we are calling the community, especially the business sector, our SM City Mall na nandito. We are calling na if ever nakahuli po tayo ng shoplifter, kung pwede ho, magpa-file po tayo ng kaso. Kasi po sa tuwing hindi po kayo nagpa-file ng kaso, babalik po sa community, magnanakaw ulit, talagang nag-a-affect siya sa ating crime statistics. And then for juvenile din, ang ginawa natin is we are coordinating with the DSWD para naman kung nahuli natin sa shoplifting, pag-turnover ng DSWD, maibalik sila sa family nila. Hindi sila ibabalik doon sa environment kung saan magnanakaw sila ulit. Yan yung pinaka-nakita natin na nag-e-effect sa ating crime statistics, Ma'am Myra. Isang magandang po yan, no, na nalaman namin na yun pala yung prevalent crime trend dito sa, not only in Zamboanga City, but sa entire Zampen, Zamboanga Peninsula, na yun pala yung highest na na-record natin dito sa Zampen. So, maganda po yung naging tip, no, ni Ma'am Helen, lalong-lalo na sa ating business sector, na hanggat maaari i-report agad, and of course, sa mga residente din natin, let's be careful always, no? Pag naglalakad, snatching, yes. Sa snatching. So, dapat mag-ingat po talaga tayo, lalong-lalo na po sa mga public areas. Yes, Ma'am Myra. Not just report. Ang nangyayari po kasi, kaya lumulobo yung theft incident natin sa entire Region 9, dahil po, pag nakuha na nila yung item nila, pababayaan na nila sa police. And then, the process natin, hindi po natin pwedeng i-file ng kaso yan without complainant. That's why we are encouraging the business sector to please file a case to these shoplifters po. I think meron din po tayong city ordinance dito sa Zamboanga City na nag-encourage sa lahat po ng mga business establishments to have their own CCTVs. And that's very helpful para po, para makatulong tayo sa PRO sa paghuli
ng mga gumagawa po ng ganung crimes? Yes po. Yes, Ma'am Myra. So ulitan natin po. Sa tuwing nagre-report tayo ng case ng theft, umaakyat lang po yung statistics natin, hindi natin nasosolve ang crime. Dapat po talaga filean natin ng kaso, ilalagay na o bibigyan ng tamang intervention kung yan po ay underage, yun po yung dapat gagawin para hindi maulit yung cycle po ng pagnanakaw. And then that's children involved dyan sa conflict na yan, maaari po maging hardened criminal in the future. So gawin natin yung pa-file talaga ng appropriate cases. Okay, so we will take note of that, no? Sana po sa lahat nating mga manonood ay nakuha po yung impormasyon na naibahagi sa atin. Next po, Ma'am Helen, yung collaborative initiatives naman po natin with other law enforcement agencies, local government units, and sa ating mga community organizations. Ano po yung mga initiatives natin doon sa mga na-mention natin? Yes, ma'am. Ma'am Myra, kasi dahil sa trend, sa pagbabago ng, alam mo yung trend ng crimes natin, we all know, we all are aware na aside from theft, medyo may mga issues tayo on shooting incidents. So, we approach our collaborations with different agencies depending on the 8 focus crimes. Yun po. So, targeted na rin po ang ating mga collaborations. Over and above dun sa mga nakita natin na mga police-community relations na ginawa natin, we target our collaborations based on our 8 focus crimes. Like for example, for murder, since murder is actually malaki pong contribution doon, shooting incident doon sa murder na yan. So, since problema ho natin yung firearms, una-una na kukunin natin, titingnan natin kung saan ba yung entry nun. That's why we are coordinating with DA para sa mga bangka registration na yan. And then we are coordinating with NVI also para sa tulong. And of course, the AFP. Para yung intelligence fusion, makikita natin. Diyan sa firearms ba yan? If mayroon ba nagra-run ng gun for hire group dito sa region? So, ganun po yung effect, ganun po yung dating po ng ating mga collaborations. Like for example, in rape cases, let's say may mga rape cases tayo dito. So, we are coordinating it like PIA with our ever partner, PIA, and of course, the social media and the media, di ba? Mainstream media. Ganon po ang nangyayari sa ating mga coordinations. Over and above doon sa mga community relations na ginagawa ng ating kapulisan. Based on crime po tayo, para mas targeted po yung ating mga efforts. Looking ahead naman po, this year, 2024, ano po yung mga potential threats sa ating peace and order dito sa, that you are anticipating po? And paano po naghahanda yung ating organization, yung ating office, para po ma-address or ma-mitigate nga itong mga potential na threats na ito? Okay. Let's say we are in the state of internal peace and security. We are very proud of it, but we are not complacent on our security measures. Pinaka-importante na nakikita natin possible threat is yung threat coming from our adjacent provinces, hindi natin alam. So yung threat groups na yan, maaari po mag-conduct ng any atrocities dito sa atin. Hindi natin yan dinidiscount yung ganyan possibilities. That's why what we are doing now is target hardening. Yung target hardening, when we say we need to establish yung mga vital installation measures natin, mga places of convergence. So meron po tayong ina-assess po natin yung ating mga strategies para lang po ma-cope up niya yung dynamics ng trend ng crime na pwedeng mangyari or yung trend ng threats na meron po tayo sa area. Ma'am Helen, we know na ang Zamboanga City ay back-to-back na nanalo, no, as the best city police office in the entire Philippines. So I'm sure meron silang mga nagawa ng mga best practices na pwede nating ma-share din sa mga iba't ibang municipalities, iba't ibang provinces and regions. And paano po natin yon ma-assure, ma-ensure din na yung ating mga officers po dito sa Region 9 well-equipped po sa pag-handle ng mga evolving challenges natin? Yes, we are proud, of course, under the leadership of Colonel Alexander Lorenzo, yung Riders Patrol nila, di ba? Riders Patrol, very timely doon sa
sa issue ng area na may mga shooting incidents po tayo na nangyayari. Isa yon sa mga riding patrol. So ang nangyari dito, the city director invited stakeholders, kung sinong mga grupo na gustong sumama doon sa mga patrols na ginagawa nila on the night rider patrol yan, on the night basis yan, ginagawa natin. Pero not to discount also, kasi napakaganda rin ng peace and order security sa Zamboanga del Norte. At yung nakikita natin, since Zamboanga del Norte is one of the tourist destination in the Zamboanga Peninsula, proud din tayo sa kanilang tourist police na activities doon. Maganda rin po yung ating mga kapulisan, na trabaho ng ating mga kapulisan doon sa area. And also, gusto rin natin i-acknowledge lahat ng mga retold community activities na ginagawa po ng ating kapulisan para po mapanatili yung state of peace and internal security dito sa atin. Mapanatili tayo na walang local communist group sa entire Zamboanga Peninsula. Yun yung mga best practices na sinasaludo po talaga natin. Ma'am Helen, for PRO9, what are the measures or how do we ensure na yung ating mga officers are well equipped to handle evolving challenges po? Yes, ma'am. Una-una po, we keep them physically fit. Yun ang pinakauna. And then we give them the necessary training they need. And most especially yung support natin on the capability and capacity building ng ating personnel. When it comes to capability po, Ma'am Myra, is for the information of the public, ang inyong kapulisan ay meron ng lahat sariling baril. We're more than 8,000 in the region at lahat po meron na tong sariling baril. And then when it comes to shoot, meaning yung move, yung ating mga mobile cars, halos kompleto na lahat. Alam nyo, to the extent ang Zamboanga City, nasa 96% na po. 90% na yung fill out ng kanilang move capability. And then, investigative capability, talagang nag-enhance po tayo over time. Of course, we would like to comment nga, no, yung etong mga efforts ng PNP, lalo na po yung ating mga City Police Office, na continuous yung mga efforts na ginagawa just to ensure lang talaga yung ating public safety. Yes, Ma'am Myra, but we want to emphasize yung support na binibigay sa atin ng ating mga mayors, ng ating mga local government units. Kasi, local chief and the governors, alam nyo kung bakit. Ang dami namin sasakyan na provide, wala naman support na gasolina or diesel. So maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating territorial units po. Thank you very much po, no, sa pagbahagi din yan that we are assuring na yung ating mga city police or yung ating mga officers are well equipped po, no, to handle yung mga challenges that will happen in the future po dito sa ating region. Ma'am Helen, we know that information and public information and awareness is very important. So paano po sa PIO ng Police Regional Office 9, ano po yung mga measures na ginagawa natin para po ma-assure, no, yung ating public awareness? Yes, thank you. Unang-una po ay congratulations sa PIA. I believe that today is the first day of reuniting with the PIA. Kaya napakalaking tulong po ang ginagawa ninyo. Lalo na sa cross-posting. Okay po, importante po talaga na mag-maintain po tayo. Sa ngayon kayo, social media is very important. So we have our Facebook page, the Police Regional Office 9. Makikita nyo po lahat ng mga information and education materials na nandyan po. Lahat ng gusto nyong malaman, not only crime prevention, but also if you want to join the force, nandyan po lahat ng information for uniformed and non-uniformed personnel po. Welcome ho kayo dyan. So, meron din po tayo mga tarpaulins, meron din po tayo mga IEC materials na makikita nyo sa mga local areas natin. Siguro, ang pinaka-importante po, ito as advice na may iiwan ko sa public, wag po natin antayin na pag may emergency, saka pa po tayo maghanap ng contact numbers. Kung saan po kayo nakatira, know the local hotline numbers of your police.
know the local. Wala po kayong ibang tatawagan if ever may mangyayari. Mapa-vehicular, mapa-witness yan ng mga shooting incident or anything. Know the local numbers or the hotlines of your respective police station. We are willing to serve you. And you know na parati natin sinasabi na dapat napakahalaga po talaga ang communication po when it comes to emergency situations or any man-made or natural, napakahalaga po yan. Thank you po for that. I will take note, no? Ita-take note ko po yung ang payo po na nabigay sa atin, na share sa atin ni Ma'am Helen, na to take note of the number, no, ng ating mga local police office, lalo na po sa ating mga barangays, para kung meron tayong mga reports, agad-agad po natin mai-inform yung ating police office. And Ma'am Helen, can you share with us po, no, yung ating mga kanina na share nyo na yung mga achievements ng PRO9. Can you also share with us yung ating mga positive outcomes naman po na nangyayari dahil sa ating mga continuous na community engagement, continuous public awareness activities na ginagawa natin? Okay. Makikita ho natin na medyo umaakit po yung rape case na registered po sa Zamboanga Peninsula. Pero it's not a negative impact. Kahit po umakyat siya kasi po nadagdagan po ang knowledge ng ating mga kababaihan, ng ating kabataan na yung palang ginagawa sa kanila is abuso na. So isa yon sa mga effect. Another is napakarami pong information na naibigay sa atin na nagresulta po ng magandang operasyon. Napakalaking operasyon. To the extent yung million of drugs na sinabi po namin, that's involvement of the community information na nakuha po natin mga number na presented sa atin sa ating mga social medias and information campaign. Thank you very much po. Talagang very helpful, no, yung mga ganitong information na i-share natin. And that's very true na very active yung Facebook page. We mentioned na sa information dissemination, importante po talaga, no, na isa yung social media, malaki na yung naging role ni social media sa information dissemination. Kaya we also commend na yung PRO9 is very active sa kanilang Facebook page. Makikita nyo po lahat ng mga announcements, lahat po ng mga information na kailangan nating malaman, readily available po siya sa Facebook page po ng PRO9. So, you may follow po, no, kanina na-mention ni Ma'am Helen yung kanilang official Facebook page. Lastly na lamang po, what is your message to the public? Message to all residents po ng Zamboanga Peninsula. Yes, po sa aming mga kababayan. On behalf of my Regional Director, Police Brigadier General Bowen Joey Masaudin, nagpapasalamat po kami sa inyong suporta sa amin noong 2023. Kung nagawa po natin dati noong 2023, lalo nating gagawin ngayon 2024, kailangan ho namin ng inyong suporta. Yung sinabi po natin, millions of drugs seized ay po dahil to sa tulong ninyo. Sana pagpatuloy natin na paigtingin po natin, tulungan nyo po kami na paigtingin po ang ating security sa Zamboanga Peninsula. Maraming salamat po at we are committed always to give you the best or masasabi natin public safety na security that you deserve. Okay? Nandito lang po ang Police Regional Office 9 po para sa inyo. At last, huwag po kayong mag-alala, pwede po kayong magsumbong sa amin kung ano man yung mga kasamaan, abuso ng ating mga kapulisan. Kung meron pa pong natitira dyan sa grassroots, dyan sa level niyo, isumbong nyo po sa amin para ma-actionan po namin agad. Maraming salamat po. Maraming salamat po, and we look forward po sa mga future engagement, future partnership po ng PIA with the PRO9. Maraming salamat po muli. Thank you, Ma'am Myra, for inviting us here. Thank you. Opo, It's thank an big opportunity po, no, na naging part po kayo ngayon sa aming episode, because this is important that we should also share this information na meron tayo para po well-informed yung ating mga kababayan. Opo, hanggang sa susunod. Maraming salamat po once again. We have Police Lieutenant Colonel Helen Galvez, the Chief of PIO po ng
Police Regional Office 9. Thank you po. And of course, maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers ngayon sa ating episode. Maraming salamat rin sa following sponsors. We have Blanca Kalintika Estetica Zamboanga, Arias Coffee and Tea, Penguin, Karimadon, and Camiseta, all available at SM City Minpro. Maraming salamat muli sa ngalan po ng Philippine Information Agency Director General Jose Torres Jr. and Regional Director Ms. Noemi Edaga. Ito si Myra Espinosa. Magkita-kita tayo sa mga susunod pang episodes ng Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Muchísimas gracias.